At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at eto na nga si full manga summary ni chapter 405. Pero bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman at simulan na nga natin to. At dito yan magsisimula kay Hisoka dahil eto nga, nagpakita na ulit si Hisoka at isa na nga siyang casino dealer dyan kay Black Whale. So matindi, nagawa pang maging dealer ni Hisoka dyan kay Black Whale. Pero habang nagde-dealer nga dito, hetong si Hisoka ay nasabi ngayon ni Hisoka na yung sa time na nagsilabasan nga yung mga Chimera Ants ay nawalan pala ng gana dyan. Hetong si Hisoka. So kumbaga, hindi siya nagkaroon ng interest dun sa mga Chimera Ants dahil para kay Hisoka ay talagang mga langgam lang yung mga Chimera Ants na yon. At na-recognize din ito ni Hisoka na yung mga pasulpot-sulpot na dagungdong dyan kay Black Whale ay nanggaling yon sa isang group-based ability na nagmula naman sa tulong ng isang Nen Beast. So referring doon sa grupo ni Prince Hulkenberg at pati na rin sa Nen ability ni Prince Hulkenberg na nagmula naman sa kanyang Nen Beast. Pero dahil dito ay na-turn off din etong si Hisoka. At then ay dito na nga pinaliwanag ngayon ni Hisoka o dinescribe niya yung pakikipaglaban sa pamamagitan ng sexual terms. So ang sabi nga ni Hisoka rito, bilang isang normal na tao, ayaw niya yung makipaglabing-labing o makipag-interact sa isang hayop o di naman kaya sa mga insekto. At isa pa, ayaw niya nga rin yung sabay-sabay yung maramihan na pakikipaglaban. At ang gusto niya ay yung isang one-on-one battle, yung isang destructive na solo fight lang. So ibig sabihin ay kapag mga hayop o mga halimaw yung mga makakalabanin nito ni Hisoka, ayaw niya yan, nawawalan ng interest dyan itong si Hisoka. So tao sa tao lang, one-on-one. So parang katulad nga sa sex, bilang isang normal na tao, ayaw natin makipag-intercourse sa mga hayop syempre. So ganyan si Hisoka pagdating sa pakikipaglaban. But anyways, ay pagkatapos nga rito ay talo naman dito yan sa side na ni Bonoleno. Dahil dito makikita nga natin na etong si Bonoleno nag-transform siya into pagiging Hisoka. At eto nga, sinusundan niya ayang si Hisoka dyan. So dito nagugulat etong si Bonoleno dahil hindi niya nga raw ine-expect na dito niya makikita si Hisoka sa may VIP Executive Casino ng Tier 1. At napapaisip etong si Bonoleno kung etong Hisoka na sinusundan niya ay ayan ba yung totoong Hisoka, kasi mamaya baka nagpapanggap lang din yan katulad nga nito nung ginagawa niya na nagpapanggap siya bilang si Hisoka. But then ay pagkatapos nga nito ay dito na nagkaroon ng flashback nung sa time na magkasama pa etong si Chrollo at saka si Bonoleno. So dito ay sinabihan ni Chrollo etong si Bonoleno na mag-disguise siya bilang si Hisoka at pumunta doon sa mga lugar o sa mga area kung nasaan naroroon posible yung mga mafia. At dito na-predict din ni Chrollo na si Hisoka mukhang na-contact na yung isa sa mga prinsipe at ngayon matatagpuan siya doon na sa may Tier 1. At eto nga, tama dyan eto si Chrollo dahil nakita nga ni Bonoleno si Hisoka doon na sa may casino sa may Tier 1. Pero may isa pang instruction dito si Chrollo para kay Bonoleno at ang sabi niya nga dyan, once na makita na ni Bonoleno si Hisoka ay mag-transform ulit siya sa pagiging ibang tao naman at maghintay para sa next na instruction sa kanya neto ni Chrollo. At so ayan ay habang nagsasalita dito si Chrollo ay sa loob-loob ni Bonoleno na hindi sinasabi ni Chrollo yung gantong detalye dun sa iba nilang mga kasama pa. So marahil niyan dahil gusto ni Chrollo na siya mismo yung tumapos kay Hisoka. But then ay pagkatapos nga nito ay back to present na nga. At eto nakita nga natin na si Bonoleno nag-transform na siya into kay Owl naman. So dito sabi kasi ni Bonoleno na disadvantage siya pagdating dyan nga sa bungee gum ni Hisoka, kaya wala siyang intention na siya muna yung unang aatake o lalabanan niya ayang si Hisoka. So talagang maingat etong mga to pagdating dyan kay Hisoka, kasi nga naman sa tingin ko pagdating sa one-on-one talagang mahirapan etong mga to na talunin yang si Hisoka. But anyways ay pagkatapos nga nito ay talo naman dito yan sa eksena na kung saan etong si Hisoka nakita niya nga yung dalawang miyembro ng Shio family, si Zakuro at saka si Lynch. Pero dito ay ni-reveal na hindi pala si Hisoka etong nakatayo dyan, kung hindi si Bonoleno rin na nagpanggap lang o nag-disguise lang bilang si Hisoka. So anong nangyari dito ay eto nga pinabagsak ni Bonoleno ayang si Lynch at after nyan ay etong si Zakuro naman yung binanatan niya. At eto pagkatulog na dyan ni Zakuro, nagpanggap naman etong si Bonoleno bilang si Zakuro at ayan pagkagising na to ni Lynch
Lynch ay kinakausap niya na nga yan. At so dito galit na galit etong si Lynch at sinasabi na yung sumuntok sa kanyang Hisoka, hindi totoo, peke lang yun. Kaya gusto niyang mag-report kay Henry at sabihin na ang i-priority nilang tapusin ay yung Haley family o di naman kaya yung Phantom Troop. But then ay pagkatapos niyan ay dito na nga pinatay ngayon ni Bonoleno etong si Lynch at nag-disguise siya ngayon bilang etong si Lynch na nga rin. So kaya naman pagkagising dito ni Zakuro, akala niya ang kausap niya pa dyan, yung kasama niya pa rin dyan na si Lynch, pero si Bonoleno na yan. At dito sinabi na nga ni Bonoleno dyan kay Zakuro habang naka-disguise bilang si Lynch na yung na-encounter nila dyan ay yung totoong Hisoka. So grabe yung palit-palit na ginagawa dito ni Bonoleno. But then ay pagkatapos nga niyan ay dito ay pinakita na dyan sa may monitor yung killer ni Sarasa. At dito sinasabi na decade ago ay pinatay na yung mama na yan. At habang nire-report nga yan ay eto naglalakad dyan etong si Chrollo. So not sure kung sinasabi ba dyan na eto si Chrollo yung pumatay na dyan na sa killer ni Sarasa. Pero dito ay nireveal na nga rin na may hinahanap na ng user etong si Chrollo na kung tawagin ay treasure at balak niya na isama yan dito sa collection niya. At eto kasing kapangyarihan na to ay kinakailangan niya para tapusin ng araw for good etong si Hisoka. At then ay pagkatapos nito ay talo na dito yan sa side nila Nobunaga. At eto tinatanong ni Nobunaga etong si Wang kung yung Haley family dyan kay Blackwell ay totoo raw ba yan. So sagot etong si Wang at sinasabi niya nga dyan na totoo etong Haley family dyan kay Blackwell. At although nakipag-participate nga etong Char family sa ginagawa ni Morena na inheritance ceremony, pero talagang hindi nila maintindihan kung ano yung objective neto ng Haley family. But then ay salita na nga dito itong si Nobunaga at base sa kanyang deduction na kung ang totoong goal lang ng Haley family ay yung tapusin yung dalawang big families ng mafia dyan kay Blackwell, ay dapat hindi na raw sila pumapatay ng mga inosenteng tao kasi parang kakaiba naman yun. Hindi sila related dun sa mafia families tapos papatay nila yung mga tao na nga na yun. So ang ibig sabihin lang nito, ang totoong goal ng Haley family ay tapusin lahat ng tao dyan sa loob ni Blackwell. At yung ginagawa nila na indiscriminate na pagpatay o yung sa kung sino-sino lang na tao na pinapatay nila, ginagawa nila yan para makakuha sila ng nen ability na kung saan ay kailangan nga nila para sa ikakatuparan ng kanilang goal na pagtapos nga sa lahat ng tao dyan kay Blackwell. At then ay after nga nito ay dito sinabi na nga nila Wang na parehas na yung Shiu family at saka yung Char family ay may pag-cooperate dyan sa Phantom Troop para sa pagtapos dyan na sa Haley family. At then ay pagkatapos nito ay talo naman dito yan sa Haley family at eto nga kausap na ni Morena etong si Dogman at sinasabi niya yung patungkol sa funeral procession ni Prince Halkenburg. At sinasabi niya rito magandang opportunity yan dahil sigurado maraming tao yung pupunta dyan. At now mayroong pinapahanap na certain na tao etong si Morena dyan kay Dogman. At then ay pagkatapos nga nito ay may kita natin na ibang miyembro nito ng Haley family tinatanong kung nasaan na yung ibang kasamahan nila. So dito sabi ni Morena na yung ibang kasamahan nila nando dun sa may processing area nagpapataas ng level para sa paghihiganti naman kay Henry. At eto may kita nga natin na yung ibang miyembro ng Haley family ayan nagpapa-level up sila at dito ni-reveal na etong tatlo na to na na-reach na nila yung level 51 at handa na sila para umatake ngayon o para mag-take ng action dyan na kay Henry. But then ay pagkatapos nito ay taron ulit dito yan sa side nila Nobunaga, Finks at saka Feitan. At eto nga si Tahao merong tinuturo sa kanilang passage at etong passage na to ano yan, route yan o daanan yan ng Char family. At then ay eto nga pasok sila sa loob ng passage na yan, pero sa bandang dulo meron nga sila nakita ulit na isa pang pinto. So bukas-bukas ulit Tahaw yung pinto na yan at pagbukas na nga dyan nagulat ngayon dyan etong sila Finks. So di maintindihan yung itsura ni Finks dyan sa nakita nila dyan sa likod ng pinto na yan. At then ay pagkatapos nga nito is yan guys, so hanggang dito lang etong summary ni chapter 405. Pero ayan ay reminder lang dahil ninote pa dito ng editor na etong si Hisoka at saka ang Phantom Troop natin on the move na nga raw yan sila. At so ayan na, ibig sabihin si Hisoka at saka nga etong giniryoda natin ay magsisimula na silang kumilos. At so ayan nga guys ay ulit ay maraming salamat nga sa panonood dito kay summary natin.
So yan lang muna, at pag lumabas na itong si full manga ni chapter 405 ay ipepresent ko na lang kagad sa inyo yan. Soro pa lang kasi to eh. So yun na naman ulit guys, ay lagi mag-ingat. Maraming salamat sa panonood. So God bless inyo lahat. So kita-kits tayo ulit.